Reading mo, Gemini. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang balang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the High Priestess. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakikita ko na andun yung meron kang tinatago dito. Ayaw mong ipaalam sa iba kung ano nasa isipan mo, kung ano yung nararamdaman mo, or you need to listen to your inner voice, to your intuition. Malaki yung maitutulong sa mga nangyayari ngayon na sitwasyon sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, you're thinking about na kailan kaya babalik yung mga ginawa mo, ang dami-dami mo nang binibigay na effort, pero kailan kaya? Kailan mo mararamdaman yung mga bagay na binigay mo? Kailan mo makikita yung mga bagay na tinanim mo? Gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo to think and relax. Alamin kung ano yung sa tingin mo kailangan doon sa mga nangyayari sa buhay mo and magdasal. Andito yung may darating na hindi mo inaasahan na good fortune para sa'yo. And andun yung kapayapaan na nagiging masaya ka sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Kailangan mong timbangin kung ano yung gagawin mo, ibalanse yung mga nangyayari, at alamin kung ano yung kailangan ibigay. May tao na kumukontrol sa buhay mo or ayaw mong ipaalam kung ano yung nararamdaman mo, yung kahinaan mo. Andun yung pagmamahalan ng dalawang tao na pinapakita at pinupunuan sa isa't isa, kung ano yung pagkukulang, ibinibigay, pinupuno, at pinapakita yung pagmamahal na nararamdaman sa bawat isa. May darating dito na malaking pagbabago sa buhay mo. Nagkaroon na ng end of cycle yung mga nangyari sa past. Ngayon may papasok na new cycle sa buhay mo, which is andun yung harmony and fortune. Clarify natin ng Seven of Pentacles. The Hierophant, King of Pentacles. Kung ano yung magpapasaya para sa'yo, yun yung gawin mo. Para every time na hindi na ibabalik sa'yo yung mga ginawa mo, alam mo na masaya ka naman doon sa ginawa mo. Kasi mahirap yung hinahanap mo palagi yung mga bagay na ginawa mo at hindi mo nakukuha kung ano yung gusto mo. Kailangan pag-isipan mo mabuti kung saan ka magiging masaya. Some of you may tao na iniisip niya na magbigay ng panahon at oras dun sa pagsasama, sa relasyon, kung ano yung kaya niyang maibibigay. Gusto niyang punuan yon at gawin kung ano yung kailangan dun sa relasyon. Clarify natin ang Four of Wands. The Sun and the World. May darating dito na happiness para sa'yo and matagal mo na itong minamanifest. Pwedeng meron ditong connected sa marriage and nasa malayo or long distance yung relationship. Clarify natin the Emperor. Four of Swords and Ace of Swords. Nagkaroon dito ng silent treatment and ngayon, nagkakaroon na ng linaw para sa'yo yung mga nangyari. And alam mo na kung ano yung kailangan mong gawin at kailangan doon sa sitwasyon. Clarify natin ang death.
Three of Wands and Three of Swords. Unti-unti magbabago yung naranasan mong pain, heartbroken, or bigate na nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Ngayon, may mga desisyon kang kailangang harapin at gawin at gusto mo nang alisan yung mga bagay na masakit na nangyari sa buhay mo. Clarify natin ang Four of Swords. Knight of Cups and Judgment. Andun yung pagmamahal nitong tao na to, pero feeling niya kailangan niya munang bigyan ng time yung isa't isa na makapag-isip. And one day, magpapakita itong tao na to at hihingi siya ng kapatawaran. Clarify natin ang Six of Pentacles. Two of Cups and Strength. Nagiging matatag yung relasyon. And andun yung pagbibigayan sa isa't isa, kung ano yung mga pinagdaanan sa nakaraan, unti-unting ma-overcome yun at malalagpasan yung mga pagsubok. Clarify natin ng Two of Cups. Ace of Swords and King of Cups. Nananatili pa rin yung pagmamahal sa isa't isa. And unti-unting magiging okay, mag-uusap at magkakaayos dito. Maaaring magkaroon ng proposal or magandang pag-uusap sa isa't isa at ipapakita yung pagmamahal na nararamdaman. Kung ano yung sa tingin kulang dun sa relasyon, pupunuan at ibibigay. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Page of Pentacles and the Emperor. May mga bagay dito na iniisip mong simulan at gawin para sa financial mo na mapaunlad o ng pagkakakitaan or magandang income na darating sa'yo. Or nagkaroon man ng end of cycle, alam mo na ngayon kung paano i-handle yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. And kung ano yung dumarating ngayon na new cycle, andun yung kapayapaan at peace of mind para sa'yo. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. My true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung tama at kailangan doon sa sitwasyon na yun yung gawin mo. And kung ano yung magpapasaya para doon sa isa't isa, sa relasyon, sa pagsasama, or sa buhay mo, gawin mo. Ang malaga na susolusyonan mo yung mga dumarating na pagsubok sa buhay mo at gawin mo lang kung ano yung tama doon. And pagsumikapan mo na maabot mo kung ano yung mga gusto mo pang matupad at makuha na goal sa buhay. And nandiyan lang palagi ang Diyos, magdasal ka lang palagi at hilingin mo sa Diyos na ibigay sa'yo kung ano yung mga pangarap mo. At yung mga bagay na nararanasan mo, darating din yung panahon na marirealize mo kung bakit binigay sa'yo yun. Basta isipin mo lang palagi na lahat ng pagsubok na yan, para din yan sa'yo. At para maging matatag ka. At itong yung reading, Gemini, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.